Pantay-pantay na pagtrato ang nais ng mga tao. Karapatan natin ito. Anuman ang ating kasarian, ngunit diskriminasyon ito. Hindi natin ito maiiwasan, lalo na sa mata ng taong mapanghusga sa lipunan. Kahit nais lang ng tao na ipakita kung ano talaga ang tunay nilang kasarian. Babae ka lang. Ang kababaihan ay kilala bilang isang mahinang individual. Walang boses sa lipunan, nararapat lang manatili sa loob ng tahanan. Umaasa sa gawa ng kalalakihan, babae na may nakatagong angkin na kakayahan, ngunit sa mata ng tao, sila ay walang silbi sa lipunan. Alakang tao, maarte ka. Alakang tao, duwag ka. Ang kalalakihan ay kilala bilang isang individual na malakas, matapang, hindi umiiyak, hindi natatalo, at higit sa lahat ay hindi lampa. Ang bawat galaw, kilos, pananalita ay dapat naayon sa iyong pagkalalaki. Ngunit kapag ito ay salungat sa mata ng iba, dito na nagsisimula ang diskriminasyon. Babae ako, hindi babae lang. Malakas ako sa kaya na kaya ko. Babae ako na nanindigan hindi lamang sa karapatan at kalayaan ko, maging sa kapwa ko kababaihan. Babae ako na matapang at hindi magpapaapi sa kahit na sino pa man, at pinagtatanggol ang sarili hanggang tama ang katuwiran. Walang hamon sa buhay na inaatrasan, sapagkat wala sa kasarian ang panglaban, sapagkat ako ay babae at hindi babae lang. Hindi kabawasan sa pagkalalaki ang pagiging mahina. Hindi kabawasan sa pagkalalaki ang pagiging malamya. Gumalaw ka sa gusto mo. Magsalita ka kung sa paano mo gustuhin at maging mahina ka sa kung ano sa tingin mo ikaw ang mahina. Hindi naging kailanman nagkaroon ng basehan para matawag ka bilang isang lalaki. Hindi kailangan ng ibang opinyon kung paano ka bilang isang lalaki, sapagkat hindi dapat tayo mamuhay sa pangunguna o sinasabi ng iba. Kababaihan man o kalalakihan, tayo ay iisa. Tayo ay may kanya-kanyang karapatan. Tayo pantay-pantay, walang agwat, walang hadlang. Tayo ay iisa at magtutulungan. Kaya't itigil ang mga tingin sa pagkukumpara. Dahil tayo kababaihan at kalalakihan na magkakaisa. Dahil sa iisa natin layunin.